Posibleng hanggang sa Hunyo pa maranasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ang Department of Agriculture may mga rekomendasyon para maibsan ang epekto nito sa mga sakahan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Bumuhos ang ulan sa Lawag City, Ilocos Norte kanina. Kaya ang maraming magsasaka, laking tuwa dahil matutubigan na ang mga nanunuyo nilang taniman. Ayon sa mga magsasaka, malaking bagay ang pag-ulan dahil maaari na naman ulit matamnan ang mga sakahan nila. Bonus din ang paglamig ng panahon sa lugar sa gitna ng El Nino na nararanasan. Gaya na lang sa Sulu kung saan na merwisyo pa rin ang mainit na panahon. Apektado na rin pati ang mga huli ng mga mangingisda. Hindi raw kasi lumalabas ang mga isda sa kanilang mga lungga kung mainit ang panahon. Dahil dito, pansamantalang naka-dry dock ang maraming bangka sa lugar. Ilang mangingisda na ang pumupunta sa ibang bayan para maghanap ng pagkakakitaan. Sa Malolos, Bulacan, mas mabilis daw na masira ang mga palay ngayong limitado ang tubig. Ang problema pa, inanunsyo ng National Water Resources Board na mula sa 40 cubic meters per second, ibababa sa 35 cubic meters per second o babawasan ng alokasyon ng Angat Dam sa irigasyon. Inalmahan ito ng mga magsasaka. Sana ay pagbigyan pa kami na hanggang Mayo 15 na padaluyin ng tubig dito sa amin sa Bulacan. Sa 6-point recommendation ay sinumite ng Department of Agriculture sa gabinete, ibinungkahi ang pagtatayo ng mas marami pang dam, di lang para sa irigasyon, kundi para maging reservoir ng water supply sa urban areas. Dapat din gawing agaran ng dredging ng major river system sa bansa para mas mapataas ang water holding capacity ng mga ito. Maaari ring tustusan ng solar-powered irrigation para sa mga palayan at hindi na masyadong umasa sa malalaking dam para sa water supply. Inaasahang tatagal pa hanggang Hunyo ang tagtuyot. Patuloy pa rin nating mararanasan ng impacts ng El Nino at ito ay maaaring tumagal hanggang sa buwan ng Hunyo. Susan Enriquez, GMA News.